So for today's vlog, I'm gonna give you guys tips lalo na sa mga nagtitingin ng Honda Civic FD sa market ngayon. So bibigyan ko kayo ng mga tips on what to look for kung sakaling nasa same market kayo ng Honda FD. Months back, nag-buy and sell kami ng sasakyan, specifically Honda Civic FD, at marami kaming natutunan along the way. So iba't ibang unit din yung natignan namin, although lahat pare-parehas na Civic FD, magkakaiba sila ng condition and at the same time magkakaiba din sila ng issues. Sa pagtitingin ng mga second hand cars, ang unang-unang yung i-check dyan is yung syempre yung location, kung malapit pa sa inyo, or kung gaano kalayo yung willing yung, or kung gaano kayo kawiling lumayo, or ano ba yung budget na nakalaan para sa inyo diyan sa pagbili ng second hand na sasakyan. So sa amin, nung nag-buy and sell kami, we would go all the way to as far as Laguna. Doon namin nakuha tong unit na to, and minsan sa Cabanatuan, minsan sa Manila. Iba naman dito lang din sa Pangasinan area. So located ako sa Pangasinan, and pupunta kami all the way to Manila or Laguna, hanggang Batangas pa narating namin para lang makita yung unit. Dahil nga yun, back then nagbo-buy and sell kami. So here are some issues na kailangan mong tignan bago ka bumili ng used na sasakyan, specifically itong Honda Civic FD. So pinakauna naman titignan dyan is sa engine bay. Ang una namin tinitignan, at least kami, baka kasi maging helpful din sa inyo, no? Kami, ang tinitignan namin yung engine bay, titignan namin yung leaks sa rack and pinion. Dito siya malolocate sa left side ng wheel and dyan sa under area nung wheel well mo. Makikita mo kaagad dyan kung mayroong namamasa or tagas. Watch out sa rack and pinion. Under the hood naman, pag tinignan mo yung mismong literal na underhood ng sasakyan mo, minsan may makikita kang talsik dun sa right side ng hood. Pag may nakita kayong talsik, that's a sign na yung power steering mo is may tagas na rin. So sa power steering pump. So isa din yun sa iwa-watch out nyo. And syempre yung VTEC solenoid, mga ano lang naman yun, minor issue lang naman yung mga VTEC solenoid gasket. Pero i-check nyo pa rin kung gaano kalakas yung tagas, lalo na kung ibabayan nyo yung sasakyan, kasi it might get your car's engine drained or yung engine oil drained. And ano pa ba, buksan nyo yung dipstick, tignan nyo kung may usok o tumatalsik. Kung malakas yung usok, yung advice kasi sa akin ng mechanic namin is kung yung usok niya parang takuri daw, yung parang malakas yung usok o may pressure na lumalabas doon sa dipstick or doon sa mismong oil filler cap niya, tignan nyo doon kung may tumatalsik or umuusok. Mararamdaman nyo naman makikita nyo naman. So kung may mga ganon, usually red flag na siya sa amin kapag nagtitingin kami. Also watch out sa mga bangga, kasi may edad na nga tong unit, may edad ng Civic FD, so hindi maiwasan may mga repainted units. Hindi naman issue kung repainted yung unit, basta wag lang yung bangga doon na malakas yung bangga to the point na yung chassis niya is, or yung mismong entire body na sasakyan hindi na nag-a-align. Isa makikita nyo once na tinest drive nyo dito sa may dash, yung airbag, kung meron pa ba siyang airbag kapag in-on nyo yung ignition. And dito sa mga side mirrors nyo, i-check nyo kung yung mga doors smooth pa ba, yung kumbaga lapat na lapat pa yung mga doors, makikita nyo naman. Syempre sa interior, i-check nyo rin yung mga foams kung manipis na. Yung iba kasi parang literal na ubos na yung foam parang ilang beses na rin kami nakakita ng mga unit na wala na halos yung foam ng driver seat niya, napupudpud siya. Siguro mabigat yung
previous owner or dahil din sa edad ng unit. Sa baha, syempre flooded unit, makikita nyo agad guys kung flooded. Mayroon siyang kakaibang amoy parang amoy putik. At syempre i-check nyo na rin yung mga carpets or sa may mismong engine bay, check nyo kung may mga putik-putik ba dyan sa mismong loob ng carpet, yung mga railings ng seat nyo kung may putik-putik, o mga kalawang. Usually kalawang, yan yung mga sign na nabaha yung unit kapag may mga kalawang. And syempre yung transmission, dapat pala pagdadating kayo sa mismong seller, if okay lang sa kanila, dapat okay lang sa kanila na na cold start yung pupuntahan yung sasakyan. Kaya nyo pang hawakan yung catalytic converter nya. So once na ini-start nyo, nakabukas yung rad cap, dapat walang tumatalsik o yung walang bumubulwak na coolant doon sa mismong radiator cap nya. And check nyo din yung transmission. May mga, ito kasi kadalasan din na issue ni FD, yung transmission kapag cold engine at sinift mo siya sa reverse or drive ng malamig pa, o yung hindi pa full bar, or yung wala pa sa 9 bars yung temp gauge, nagkakaroon ng shift shock. Yun mga common issue ni FD, lalo na sa automatic transmission. Check nyo rin yung mga paper. Siyempre sa paper dapat walang encumbered, walang status na encumbered yung unit. O kung sakali mang encumbered, okay lang naman siya basta kumpleto siya dun sa, kumpleto yung supporting papers niya. Nandyan dapat yung ano ba yun, parang statement na pwede ng ano yung parang statement from the bank na fully paid na yung sasakyan. So yun, pwede mo nang patanggal yung encumbered status nung sasakyan mo. Check nyo rin sa chassis and engine number. Yung chassis number nya guys, nahanap lang sa may hood, dito sa may sa may wiper cowl. Nandito sa may wiper cowl, dyan, under dyan, makikita nyo yung engine number. Dapat yung engine number, yung chassis number nya guys, dapat walang kalawang. Usually pag may kalawang yun, medyo sign siya ng flooded or may issue yung sasakyan, or may existing issue na nangyayari dyan sa sasakyan. Usually papulok na yung chassis, ganun, or baka bangga na yung unit. Based lang to sa experience namin guys So iba-iba naman kasi bawat unit, so iba-iba din yung mga nakita naming unit. Isa din yung red flag na sign kapag yung owner, makikita mo na yung sasakyan niya overly modified. Hindi din kasi kami masyadong fan ng overly modified. Meron kaming venue dyan sa Cabanatuan area, naka-scav yung exhaust niya. So once na start mo yung unit, sobrang ingay niya to the point na hindi mo maririnig yung condition ng engine. So ayun, parang mukhang may tinatago sila sa ingay-ingay ng engine o under chassis. So yung overly loud engine or yung overly loud exhaust setup, para sa akin lang naman, medyo red flag siya. And syempre sa AC, Hondas are known for having a very cold AC. So yun, dapat malamig. Siguraduhin yung gumagana ng maayos, kasi yung previous na unit na nabenta namin, hindi gumagana yung AC niya sa number 1. So dapat nasa number 4 pataas yung aircon niya. And nagkaroon din siya ng issue sa mismong cooling ng aircon niya, kasi minsan lumalamig, minsan umiinit. So hindi ko alam kung anong naging issue nun. Although nabenta naman na yung unit, and si buyer na daw yung magpapagawa. Parang buy and sell din yata yung nakabili ng unit back then And syempre, common issue ni Civic FD, yung mga windows, ganun, power windows. Although minor lang naman, it could still cost you some money Ang repair ng power windows usually nagre-range around 800 to 1.5, or baka minsan abot pa ng 2.5, depende sa issue ng power windows nyo. So usually check nyo din, power windows dapat gumagana, nag-automatic pataas, lalo na sa driver side, yan, nag-automatic siya pataas lagi. And
And yung mga side mirrors nyo dapat automatic pa rin. Check nyo as much as possible guys. Maganda kung ma-check nyo lahat ng mga maliliit na details, kasi yung mga maliliit na details na yan ang magbibigay sa inyo ng maliliit din na gastos over time at maliliit na abala. Pag pinagsama-sama mo yun, yung maliliit na gastos at maliliit na abala is equal to malaking gastos at malaking abala din. Syempre sa paint job guys, ako parang kung pang personal ko yung unit, sobrang arte din namin sa paint job ng sasakyan. I-check nyo kung yung paint ba ng sasakyan na bibili nyo is original pa. Kung original pa and medyo may fading sa roof, ganun, acceptable yun dahil Civic FDs are known for having faded roofs. Itong personal na unit namin, faded yung roof niya, pero okay lang naman kasi hindi naman ganun kapansin-pansin. Basta ang importante yung mga hoods, side panels, doors, rear bumper, trunks, ganun. Front bumper dapat malinis. Kumbaga walang mga bulutong, walang huge dents na sobrang visible kahit malayo. Yung mga light scratches, okay lang naman yun dahil second hand nga yung binibili mong unit at medyo may edad na. Wala namang problema sa ganun. Yung mga iba kasing scratches pwede pa makuha sa buffing. Kung hindi naman makuha sa buffing, pwede nyo namang i-bilhan ng paint correction na pen. So ayun, pwede nyo i-DIY siya. Kumbaga small details matters. Ano pa ba yung mga kailangan yung ma-check? So sa mga magtitingin din ng FD na kulay red, yun, medyo mahirap kunin yung paint color ng habanero red na FD. So nakabili din pala kami ng unit before, or nakatingin ng unit before na habanero red siya sa paper, pero yung pagkapula niya is iba. So pagdating namin sa place, which is sa Manila pa naman, so nasayang yung oras. Pagdating ibang-iba yung kulay niya dahil nga washed over na siya. I mean, wala naman kaming problema kung repainted yung unit, basta as much as possible sana same sa stock yung kulay and hindi siya yung puro masilya or hindi masilyado masyado. Usually para sa amin, masilyado is a sign ng bangga or major collision. Isa pang sign na kailangan tignan pagka bumibili ng second hand na Civic is mileage, no? Minsan kasi tampered na siya. Minsan low odoy nakalagay, tapos makikita mo yung interior niya is ang dami ng wear and tear sa steering, sa may brakes, sa may throttle, and yung mga shift knobs medyo kupas na or sira na. Usually di makikita nyo yung mga handbrakes sira eh. Ilalagyan na lang ng tape and leather cover. So minsan check nyo yung leather cover kung kung okay pa ba yung handbrake nya. Ayun, kung sira, pwede nyo naman sigurong i-negotiate with the seller kung nagtipuhan nyo yung unit. Actually masasabi nyo kaagad eh kung gusto nyo yung sasakyan o hindi eh. Parang matitipuhan nyo agad eh. So ang kailangan mo na lang gawin is yung due diligence mo na yun, check yung mga signs ng possible signs na may issue ba yung unit o wala. Kumbaga kapag bibili kayo ng sasakyan, dapat hindi lang din iisang unit yung i-check nyo, lalo na kung sa malayo kayo manggagaling. Siguraduhin nyo na mayroon kayong iba pang unit na i-check along the way para hindi sayang yung biyahe, hindi din sayang yung oras, and at least meron din kayong option kung sakaling 5 yung titignan nyo, at least sigurado na meron kayong may iuuwi, di ba? Ayun, yung ilaw din i-check nyo lalo na pag aabuti na kayo ng gabi sa daan. I-check nyo yung brake lights kung gumagana. Generally speaking, sa lahat ng sasakyan, kahit anong unit ang titignan nyo, check nyo yung mga flasher or yung mga signal lights, turn signal, kung gumagana o hindi. Kasi yun yung mga possible na mag-cause din ng accident kapag aabutin kayo ng gabi sa daan. Lalo na pag dadaan kayo sa may expressway, siguraduhin nyo na yung mga high beam gumagana, mismong headlight
gumagana rin. Mahirap bumiyahe sa daan ng ng mababa yung visibility nyo. Siyempre, dapat siguraduhin nyo rin na mayroong open deed of sale na notaryado na. Sa panahon kasi ngayon, simulan nagkaroon ng issue with the LTO na maniningil daw sila ng 20k kahit na hindi yun natuloy. Pag plano nyo ipatransfer sa pangalan nyo yung unit, hahanapin nila yung notarization dun sa open deed of sale. Although dati hindi yun required Ngayon ewan ko kung bakit naging required na siya. Nagkaroon kasi ako ng question dati dun sa client ko when parang few months back plano niya nang ipalipat sa pangalan niya yung unit. Sinasabi niya na kailangan daw ng na notaryo doon sa sa deed of sale. And ayaw din notaryohan ng mga law office yung yung deed of sale niya dahil daw hindi nakaharap yung mismong seller. So from there medyo na problema din yung client. Although tinulungan natin kung ano yung pwede nating may offer sa kanya. So yun, make sure na notarized yung open deed of sale nyo. And also make sure na mayroon copy ng ID from the owner kung saan nakapangalan yung ORCR, and signature na parehas doon or tugma doon sa mismong ID nung owner o yung kung sino man yun nandun sa ORCR nung sasakyan. And syempre pag iti-test drive nyo sa mga pangilalim, i-check nyo kung mayroon bang mga kalampag o lumalagitik. Although minor lang yung mga yung mga pangilalim issues, depende pa rin depende. Basta hindi siya yung tumatalbog once na mayroon kayo nadaanan na uneven surface sa mga kalsada. Na-try ko din kasi yung sira yung shocks. Sobrang lakas ng talbog sa may kalsada. At syempre itong steering wheel, siguraduhin yung align siya dahil nasa 300 pesos din ang alignment ng steering wheel. Check nyo din pala yung mga engine mounts nyo, transmission mount, engine support, upper and lower fork mount. Mas mapapansin nyo na napabigay na din yung mga yun kung siya guys, kung malakas yung vibration ng engine lalo na sa cold start. Pag in-start nyo sa umaga at medyo malakas yung vibration ng engine, either kailangan nyo ng mechanical tune-up nyan or yun, check nyo kung pudpud na yung mismong mounts nyo sa engine. Nasa 4.5 din yata kasi ang set ng ng mga engine support tsaka transmission support pag set. Wala pa doon yung labor na magkakabit. 4.5 pataas, so siguro mag-budget ka ulit ng 7k. So yun, pag pumili kayo ng Civic, pag okay lahat sa inyo, walang issue sa mga nabanggit natin, ang pinakauna nyo din gagawin is ipa-change oil nyo, ipa-rod flashing nyo, papalitan nyo na rin yung transmission oil nya. Yun, kung ano yung mga minor issues na nakita nyo na sa tingin nyo kailangan ayusin, kung ano yung mga power windows, ganun, maganda kung may pagawa nyo na din agad para meron kayong peace of mind. Siyempre, once na napapalitan nyo na yun, enjoy your ride na. Kung meron man kayong gustong modification na kailangan gawin, like change ng body kits, palagay ng mags, magpapalit ng exhaust, nasa inyo na yan kasi medyo malawak talagang aftermarket support ng ng Civic FD So yun. Pero once na pinodify nyo na yan si FD, medyo magiging magastos dahil hindi ka na makukontento dun sa mga pinapalitan mong pyesa. So that's it for today guys. Thank you so much for joining us today. And please hit like, subscribe, and mag-comment na lang kayo kung may mga question na kung kaya kong sagutin, yun sasagutin natin. So peace out.